Minasan konnichiwa, Aira des, your full-time mom here in Japan. So for today's video, isasama muna namin kayo sa Nagano City para umattend ng 50 days ng aming lolo. 3 oras yung biyahe mula Nagoya hanggang Nagano, kaya naman napakaaga naming umalis ng bahay. Pero pagdating dito yung mga bata ko parang hindi napagod, sobrang genki pa rin nila. Dumating din yung pinsan nila na si Kuya Taka at napakahilig niya sa bata. Talaga namang daisuki siya ng mga anak ko. Nagkaroon lang ng konting ritual done by Akanushi or yung priest ng Shinto religion. Tapos pinagsaluhan namin tong napakasarap na obento na niredy ni Lola for today. Pagkatapos nun, bumiyahe kami ng 1 oras papunta dito sa columbarium na paglalagyan ng abo ni Lolo. So ang tawag sa lugar na to ay Kumo no Ue o sa ibabaw ng ulap. Ibang-iba talaga yung way nila dito sa Japan. Sa atin kasi sa Pilipinas, 'di ba, sa cemetery inilalagay yung ating mga yumaong kamag-anak. So napakaganda ng lugar, napakaganda ng tanawin at super refreshing. Siyempre, hindi ako pumayag na hindi magkaroon ng family picture dito. Ang ganda kaya ng tanawin. Ihahatid na sana namin si Kuya Taka sa train station. Kaso nga lang, bago kami bumaba ng bundok, may nadaanan kaming gallery cafe. So, una, akala namin sarado kasi parang walang tao. Ang ganda ng lugar, nakaka-curious. Kaya naman todo, pasok ang family ninyo. Nung una nga nawawala na si Kaoru sa si Kuya Taka, nauna na pala sila. Mas curious pa pala sila sa amin. Sobrang sosyal ng lugar, sobrang ganda at yung mga gamit sa paligid lahat antique. So ito palang coffee shop na to ay hindi lang siya basta coffee shop, isa siyang galore. So marami siyang naka-display na painting na ibinebenta. So kung may magustuhan ka, pwede mo siyang bilhin. Bukod pa dyan, they got a very nice view at napakataas talaga ng lugar nila. Kahit nabahain yung buong Nagano, pwede siya ditong maupo at mag-sitting pretty habang nagkakape. So kung napansin nyo kanina, nag-iisa lang yung tao dito. So siya yung owner, siya rin yung nagsaserve ng mga orders. Kaya naman medyo matagal lumabas yung pagkain. So nagkaroon kami ng chance na ikutin yung buong gallery at makita lahat ng paintings na nakadisplay dito. Sobrang gaganda at sobrang mamahal. So kung may pera ka, pwede mong balhin, pero ako wala eh. So ito nga pala yung pinaka nagustuhan ko dito, itong kandila. So feeling ko pag nilagay mo to sa gitna ng bahay mo, hindi mo na kailangan magbayad ng kuryente. Siya na yung magsisilbing liwanag ng inyong tahanan. Ang drama! Nakita din ako sa painting na to na ang pangalan ay Mosokoshi or ibig sabihin, konti na lang. So ito 13 kalapad na. Paano pa yung iba? Masarap din yung mga cakes nila dito, pati yung coffee nila, lalo na yung tea. Napaka-refreshing sa lalamunan, lasa siyang oregano. At dahil nga wala namang ibang tao at napakabait ng owner, naging super at home kami dito. Ahitimite. じゃあ1時間やってみてよ、ゆう。小学のチャイム。小学校のチャイムをやって。1年間勉強したのに。上手。Sobrang nag-enjoy talaga kami dito. Siguradong babalik kami dito once na dinalaw namin si Lolo. After nito, inihatid na namin si Kuya Taka sa Nagano Station at bumalik na kami sa hotel. So, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye!